Magandang araw sa iyo. Para sa ating pag-uusap ngayon, hinimay natin itong mga material na binigay mo at iisa lang ang masasabi ko. Ang lalim. Isang tanong na pinag-uugatan ng napakaraming debate, 'di ba? Sa loob ng 2,000 years. Oo, tinitingnan natin yung tanong na simple pakinggan pero napakakomplikado pala. Ano ba talaga ang ibig sabihin kapag sinasabing ang ikalawang persona ng Diyos ay anak ng Diyos? Pero ang ganda sa mga source mo, hindi lang ito abstract na teolohiya. Yun nga eh. Ang mga material na to ay galing sa isang masusuring theological na pagsusuri at kitang-kita na ang layunin ay mula sa magbigay ng kahulugan kundi maglahad ng isang kwento. May narrative. Oo, may narrative, punuto ng mga sipi mula sa aklat ng Hebreo, mga awit at mga sulat ni Pablo. At ang misyon natin ngayon, i-breakdown ang mga ideya sa likod ng pagiging tao ng Diyos at lalo na yung pagkakaiba at koneksyon ng dalawang titulo. Na madalas nating marinig. Oo, yung bugtong na anak at panganay na anak. Okay, simulan na nating hukayin to. Sige. At ang kamangha-mangha dito, tulad ng sabi mo, hindi lang ito tungkol sa mga titulo. Ang mga source na ito ay naglalahad ng isang plano, isang cosmic rescue mission kung iisipin. Wow! Isang plano para palayain ang sangkatauhan mula sa isang napakatinding kaaway, ang takot sa kamatayan. Ating titingnan kung paano ginamit tong mga katawagang ito para ipaliwanag yung misyon yun. Cosmic Rescue Mission, magandang panimula yan. Sige, unahin natin yung pinakapundasyon ng misyon na yan. Bakit kailangan pang maging tao ng ikalawang persona ng Diyos? Parang ang laking adjustment nun, di ba? Sobra. Ayon sa aklat ng Hebreo, partikular sa Kabanata 2, talata 14 hanggang 16, na sinipis sa iyong source, siya ay nakipag-ugnay sa laman at dugo. Para saan ang lahat ng yun? May dalawang napakalinaw na layunin na inilatag yung source na parang magkakabit. Yung una medyo dramatiko. Ano yun? Para wasakin sa pamamagitan ng kamatayan ang may kapangyarihan nito, alaalong bagay ang dyablo. Ibig sabihin, para talunin yung kalaban, kailangan niyang pumasok sa teritoryo ng kalaban. Sa kamatayan mismo. Oo, at talunin ito mula sa loob. Grabe, parang isang epic na laban. Para kang papasok sa lungga ng kalaban para doon mismo siya tapusin. Pero sabi mo dalawa. Ano yung isa pa? Kasi yung una parang napaka-cosmic. Parang may mas personal na dahilan. At ito nga yung pangalawa, na mas ramdam natin sa araw-araw, para ding palayain ang lahat ng nabubuhay na alipin ng takot sa kamatayan. Yan. Yan ang tumatama sa atin. Nililinaw ng source na ang pagiging tao ay hindi lang isang theological na aksyon, isa itong gawa ng pagpapalaya. Isipin mo, ang takot sa kamatayan parang aninong bumubuntot sa sangkatauhan mula pa noon, di ba? Oo naman. At ayon sa teksto, ang misyon na to ay para sa lahi ni Abraham na isang paraan para sabihing para to sa sangkatauhan, hindi para sa mga anghel. Nakatuon sa atin. Oo, isang misyon na nakatuon sa atin. Naiintindihan ko. So para matulungan ang sangkatauhan sa pinakamalalim na takot nito, kinailangan niyang maging bahagi ng sangkatauhan. At dito papasok yung isang napaka-interesanting parirala, no? Galing sa mga awit, inulit sa Hebreo. Ginawa mo siyang mas mababa ng kaunti sa mga anghel. Dito, may isang detalye sa linguistika na binibigyang diin ng source mo na parang aha moment. Oo, eto yung mga pagkakataon na kapag tiningnan mo yung orihinal na wika, mas lumalalim yung pagkaunawa mo. Parang linguistic detective work? Eksakto. Sabi sa source mo, sa orihinal na Hebreo, sa aklat ng mga awit, yung salitang ginamit para sa mga anghel ay Elohim. Teka, di ba ang Elohim ang isa sa mga pangunahing salita para sa Diyos? Bakit isasalin bilang mga anghel? Na bagamat ang Elohim ay madalas na tumutukoy sa Diyos, sa partikular na kontekstong to ng awit 8, ito ay nangangahulugang mga anghel o mga divine beings. Okay. Nagbibigay ang sulat din ng posibleng dahilan. Nung panahon kasi ng lumang tipan, may mga pagkakataon na ang mga anghel ay nagpapakita sa ngalan ng Diyos. Kaya nagkakaroon ng ganitong paggamit ng salita.
So, paano tayo nakakasiguro na mga anghel nga ang tamang interpretasyon at hindi Diyos? Baka mamaya, mali ang basa natin sa buong konsepto. Dito pumapasok yung kumpirmasyon mula sa bagong tipan. Ah, okay. Nang sinipin ng sumulat ng aklat ng Hebreo yung awit na yon, daan-daang taon ang nakalipas, hindi na siya gumamit ng salitang Hebreo. Sumusulat siya sa Griego. Okay, anong salita ang ginamit niya? Ang salitang ginamit niya ay angelos. At yan, walang kaduda-duda. Direktang nangangahulugang mga anghel. Ah, so malinaw na. Oo, nawawala yung pagdududa, pinapatunayan nito na ang pagkaunawa sa talatang yon, kahit nung unang siglo, ay tumutukoy sa pagiging mas mababa sa mga anghel. So parang linguistic proof to na sinadya talaga ang pagpapakumbaba, hindi lang ito basta interpretasyon. Yan mismo ang punto, isang sinadyang pagpapakumbaba, yung pagbaba sa isang posisyon na pansamantalang mas mababa sa mga anghel para lang maisakatuparan ang isang mas mataas na layunin, ang pagpapalaya sa atin. Okay, napakalinaw niyan. Ang pagiging tao ay isang anyo ng radikal na pagpapakumbaba. Ngayon, dumako na tayo sa pinakasentro ng iyong mga material, dito sa pagkakaiba ng bugtong na anak at panganay na anak. Na madalas na pagpapalit, di ba? Oo, napansin ko rin sa source mo may mga Korean terms, Weadel Toksengja para sa bugtong na anak at Madadel Jangja para sa panganay na anak. Mukhang galing sa isang Korean theological analysis ang pinagkunan mo, no? Oo, at mahalaga yon kasi ipinapakita nito kung paano pinag-aaralan ang mga konseptong to sa iba't ibang kultura, pero ang diwa ay pareho. Sige, isa-isahin natin. Unahin natin yung bugtong na anak. Paano ba to ipinapaliwanag ng source? Naghahayin ng source ng dalawang posibleng pananaw na parehong may bigat sa teolohiya. Yung una ay ang pananaw na siya ay palaging bugtong na anak. Palagi? As in, sa walang hanggan? Oo, kahit sa walang hanggan, bago pa man magkaroon ng panahon at espasyo, ito ay tumutukoy sa kanyang eternal na relasyon sa Ama. Okay, isang eternal state of being. Ano naman yung ikalawang pananaw? Yung ikalawang pananaw na mas nakatuon sa ating kasaysayan ay siya ay naging bugtong na anak sa loob ng panahon at espasyo noong siya ay nagkatawang tao. Nung naging tao siya. Oo, at dito binibigyang diin ng source na etong ikalawang pananaw hindi ito mapag-aawayan. Bakit? Kasi sa lahat ng nilalang sa buong sansinukob, si Jesus lamang ang Diyos na naging nilalang. Isipin mo yung uniqueness nun. One of a kind. One of a kind talaga. Yung pagiging Diyos na tao ay isang katangiang siya lang ang nagtataglay. Dahil dito, siya ang bugtong na anak. Teka, dito ako medyo naguguluhan. Kung sinasabi nating naging bugtong na anak lang siya nung nagkatawang tao, ano siya bago yon? Di ba parang may kontradiksyon doon sa unang pananaw na eternal ang pagiging anak niya? Napakagandang tanong yan at dyan pumapasok yung nuance. Hindi sila magkasalungat, bagkus ay magkasama. Paano nangyari yon? Yung unang pananaw ay tungkol sa kanyang eternal na relasyon sa Ama sa loob ng Trinidad. Yung ikalawa naman ay tungkol sa kanyang natatanging pagpapakita sa kasaysayan ng tao. Okay. Pwede siyang maging anak sa walang hanggan at sabay na maging bugtong na anak sa isang napaka-espesyal na paraan nang siya ay pumasok sa ating mundo. Yung pagiging bugtong dito ay idinidiin ang kanyang pagiging walang katulad sa lahat ng nilikha. Okay. So, ang titulong bugtong na anak ay nagbibigay diin sa kanyang uniqueness. Ngayon, paano naman papasok ang panganay na anak? Dito ako lalong nalilito kasi tila magkasalungat sila. Kung may panganay, ibig sabihin may mga kasunod. May mga kapatid. Oo, paano siya magiging bugtong at panganay ng sabay? Ito ang isa sa pinakamahalagang paglilinaw sa source. Ikinokonekta ng sulatin ang titulong panganay hindi sa kanyang kapanganakan sa Bethlehem. Hindi doon. So saan? Kundi sa kanyang muling pagkakabuhay. Direktang binanggit ang Colossians 1.8. Siya ang simula, ang panganay mula sa mga patay. Panganay mula sa mga patay. Oo. Yung titulong to, ayon sa source, ay hindi tungkol sa pagkakasunod-sunod ng kapanganakan. Ito ay tungkol sa ranggo, otoridad at posisyon. So, hindi ito literal na unang pinanganak.
Parang hindi siya birth certificate, kundi isang job title. Eksakto. Napakagandang analogy niyan. Isipin mo yung titulong First Lady. Hindi naman ibig sabihin na siya ang unang babae sa bansa, di ba? Oo, tama. Isa tong titulo, isang posisyon. Ganon din ang pagiging panganay dito. Ayon sa source, ang salitang panganay o jangja sa wikang ginamit doon ay nangangahulugang pinuno, ulo o kataas-taasang pinuno. Isang posisyon ng pamumuno. Ngayon, ang bugtong na anak ay tungkol sa kanyang natatanging kalikasan o identity, walang iba na Diyos na tao. Yun. Samantala, ang panganay na anak ay tungkol sa kanyang ranggo o role bilang pinuno ng bagong nilikha. Pero ito pa ang isang bagay. Sa ating karanasan bilang tao, yung mga salitang ama at anak, laging may kaakibat na hierarkiya, di ba? Laging may ganun. Yung ama na uuna, mas may otoridad. Paano natin ilalapat to sa Diyos kung saan pinag-uusapan natin ang pagkakapantay-pantay sa loob ng Trinidad? At ito ay isang napakahalagang paglilinaw sa iyong source. Malinaw na sinasabi doon na isang pagkakamali na dalhin ang ating makataong konsepto ng hierarkiya sa pag-unawa sa Diyos. So hindi applicable? Hindi. Kapag ginagamit ang mga terminong ama at anak para sa Diyos, hindi ito nangangahulugan ng mas mataas o mas mababang katayuan. Ang mga ito ay salita para ilarawan ang relasyon, hindi ang hierarkiya ng kapangyarihan. Ibig sabihin, kahit may title na ama at anak, magkapantay pa rin sila sa esensya. Eksakto. Ang Diyos Ama at Diyos Anak ay magkapantay sa pagka-Diyos. Idinidiin ng teksto na kahit paman sabihing may relasyong ama at anak sa walang hanggan yung unang pananaw natin kanina, hindi nito ginagawang mas dakila o mas mataas ang ama kaysa sa anak. Pareho lang sila ng kalikasan at kapangyarihan. Oo, ginagamit lang natin ang wika ng pamilya na siyang pinakamalapit na konsepto natin ng isang malalim na relasyon para subukang unawain ang kanilang pagkakaisa. So ginagamit lang natin yung language ng pamilya para maintindihan yung relasyon, pero hindi natin dapat dalhin yung baggage ng human family dynamics. Okay, maliwan. Balik tayo sa pagiging panganay. Kung ito ay isang posisyon ng kataas-taasang pamumuno, paano niya to nakamit? Paano naging panganay ang ikalawang persona? Merong nakakagulat na sagot ang source dito eh. Oo, at ito yung paradox, yung kabalintunaan na nasa puso ng buong mensahe. Ayon sa source, para maging panganay, kailangan munang maging isang lingkod. Grabe. Baliktad sa lahat ng natutunan natin. Akala natin ang pagiging leader ay nasa taas, ang pag-uutos. Ang pagpapakita ng kapangyarihan. Oo, dito, nagsisimula pala sa pinakamababa, hindi kapangyarihan ng pundasyon, kundi paglilingkod. Source na ang panganay, sa kontekstong to, ay ang siyang nagsasakripisyo para sa kanyang mga nakababatang kapatid na tumutukoy sa mga mananampalataya. Siya ang naglilingkod sa kanila ng may pag-ibig at nagiging modelo nila. Parang isang team captain sa sports na hindi lang naguutos mula sa sidelines. Yun, siya yung unang dumarating sa training, huling umuuwi at nagbubuhat ng water jug para sa lahat. O kaya yung CEO na bumababa sa factory floor para magtrabaho kasama ng mga empleyado niya. Ibang klase. Iyan mismo. Ang ikalawang persona ng Diyos ay napatunayan at nakumpirma bilang panganay dahil sa kanyang paglilingkod hanggang sa sukdulan, hanggang kamatayan. Yung pamumuno niya nakabatay hindi sa pag-uutos, kundi sa paghuhugas ng paa. Sa pag-alay ng sarili, ang daan patungo sa trono ayon sa logika ng source ay ang krus. Wow! Ang daan patungo sa trono ay ang krus. Napakalakas niyan. Talagang binabaliktad nito ang ating pagtingin sa kung ano ang tunay na kadakilaan. Yung pagiging kataas-taasan ay nakamit sa pamamagitan ng pagiging pinakamababa. Diyan natin nakikita kung paano nagiging magkakabit at hindi magkasalungat yung pagiging bugtong na anak at panganay na anak. Kaya't kung pagsasama-samahin natin ang lahat, ang buong kwento, pala ay isang paglalakbay mula sa pagiging ikalawang persona ng Diyos tungo sa pagiging bugtong na anak sa pamamagitan ng pagiging tao. Isang natatanging pagpapakumbaba. Oo, at mula sa pagpapakumbabang yon at paglilingkod hanggang kamatayan, itinaas siya bilang panganay na anak sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Isang kumpletong narrative arc.
At dahil dyan, nakikita natin kung paano nagtutugma yung dalawang titulo. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Oo nga, ang mga titulong bugtong na anak at panganay na anak ay hindi mapkasalungat. Sa halip, sinasalamin nila ang dalawang mahalagang aspeto ng kanyang pagkatao at misyon. Yung isa, yung kanyang natatanging kalikasan. Bilang Diyos na tao. At yung ikalawa, ang kanyang kataas-taasang tungkuling bilang pinuno ng sangnilikha, isang tungkuling na panalunan sa pamamagitan ng sakripisyo. Eksakto. Para mas madaling tandaan at ito yung pinaka-distilled na takeaway mula sa source mo, ang bugtong na anak ay tumutukoy sa kanyang identidad. Sino siya? Siya ay natatangi, walang katulad. Yun, ang panganay na anak naman ay tumutukoy sa kanyang tungkulin. Ano ang ginagawa niya? Siya ang ulo ng isang bagong pamilya, ang modelo para sa mga inampong kapatid, at ang karapat-dapat na pinuno ng lahat. Identity versus role, nature versus function. Parehong totoo, parehong mahalaga. At iwan namin sa iyo ang isang pangwakas na kaisipan mula sa iyong source para iyong mapagnilayan. Sinasabi rito na sa pagsunod sa halimbawa ng paganay, yung mga nakapabatang kapatid, tayong mga tao, ay nabubuo rin sa wangis ng Diyos. At ito ay nag-iiwan ng isang napakalaking tanong para sa ating lahat. Kung ang tunay na pamumuno pala, ayon sa kahulugan ito, ay nakaugat sa paglilingkod at sakripisyo, paano nito binabago ang ating pagtingin sa kapangyarihan at otoridad sa ating sariling mga buhay? Sa pamilya, sa trabaho, sa komunidad. Oo, kung ang pinakamakapangyarihang posisyon sa buong sansinukob ay nakamit sa pamamagitan ng paghugas ng paa ng iba, ano ang sinasabi nito tungkol sa sarili nating mga ambisyon at sa paraan ng pagtrato natin sa mga taong nasa paligid natin?